Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa panibagong pagkakataon na ibinibigay mo po sa amin upang makapagnilay ng iyong mabuting balita. Ang iyong mabuting balita na magsisilbing pagkain spiritual namin, Panginoon. Hayaan mong lumapit kami sa iyo ng may kababaang loob at humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan na nagawa sa mga nakalipas na oras. Batid mo po ang aming mga pagsubok na pinagdadaanan. Batid mo po ang aming mga kahinaan. Hinihingi namin ng tawad dito upang sa ganon, ang iyong banal na Espiritu ay lumuklok sa amin. Ang iyong lingkod ay pagkagabayan mo, Panginoon. Ako'y makasalanan, kaming makasalanan. Humingi po ako ng karunungan, kabaan ng loob. Gamitin mo lamang akong instrumento, pahayagan ng iyong banal na mensahe. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Banal na Espiritu, kami patuloy na umaasa, nagmamahal, nagtitiwala sa iyo. Ikaw ang idinalangin ng Panginoong Hesus sa ating Ama na iwan dito sa daigdig upang maging patnubay namin patungo sa buhay na walang hanggan. Sa mga oras na ito, Panginoon, marami sa amin ang bulag sa katotohanan, bulag sa iyong mga salita. Sa mga oras na ito, dalangin ko, Panginoon, ang mata ng aming pananampalataya buksan mo upang maunawaan namin ang iyong mensahe. Patuloy kang kumilos sa mga susunod pang minuto. Ikaw po mga bigyan ng parangal, kapurihan sa Facebook Live na ito. Sama-sama po nating pakinggan ang pabuting balita. Ang mabuting balita ayon kay San Juan, puri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat nating gawin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin, samantalang araw pa. Dumarating na ang gabi at wala nang makakagawa. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa silog. Ang kahulugan nito'y sinugo. Maghilamos ka roon. Ganyan nga ang ginawa ng bulag at ang magbalik ay nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya, nung siya'y namamalimos pa,
Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan. Iyan nga, hindi kamukha lang ang lalaki. Ako nga po yun. Ano ka nakakita? Tanong nila. Sumagot siya. Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Kaya't pumaroon ako at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Ewan ko po, sagot niya. Nila nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong niya siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata, naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakita na ako. Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang taong yan, sapagkat hindi niya ipinangingili ng araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makakagawa ng ganitong kababalaghan ng isang makasalanan? At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya tinanong nila uli ang dating bulag. Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Siya isang propeta, sagot niya. Ayaw maniwala ang mga Hudyo na siya ay dating bulag, kaya't ipinatawag nila ang mga magulang ng taong yon. At tinanong sila, anak ba ninyo ito? Talaga bang siya ay pinanganak na bulag? Bakit nakakita na siya ngayon? Sumagot ang kanyang mga magulang. Ano po namin siya ay ang aming anak at siya ay ipinanak na bulag. At hindi namin alam kung bakit nakakita na siya ngayon o sino ang nagpadilat sa kanya. Siya na po ang tanongin ninyo. Siya may sapat ng gulang na at makapagsasabi ng tungkol sa kanyang sarili. Ganito ang sabi ng kanyang mga magulang dahil sa takot sa mga Hudyo sapagkat pinagkaisahan ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Mesiyas. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, siya may sapat na gulang na, siya na po ang tanongin niyo. Kaya't muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sabihin mo ang totoo. Alam naming makasalanan ng taong yun. Hindi ko po alam kung siya ay makasalanan o hindi, tugon niya. Isang bagay ang alam ko, dati akong bulag, ngunit ngayon nakakakita na. Ano ang ginawa niya sa iyong mga mata? Sumagot siya. Sinabi ko na po sa inyo at ayaw ninyong pakinggan. At ibig ninyong marinig uli? Ibig ba ninyong maging alagad niya? At siya'y inalapusta nila. Ikaw ang alagad niya, sabi nila. At kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises. Ngunit ang taong iyon, hindi namin alam kung saan ang galing. Sumagot ang lalaki. Yan nga po ang katakataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling. Gayong pinadilat niya ang mga mata ko. Alam natin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinakikinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Buhat sa pasimula ng salibutan ay wala pang nakapagpadilat ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya hindi mula sa Diyos. Sumagot sila, ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin at siya'y itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo.
Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito. Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki. Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya. Kasi nakita mo na siyang nakikipag-usap sa iyo, ani Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, kung katulan sa sanlibutan ang pagparito ko, upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang pariseyong malapit sa kanya at siya'y tinanong, iyo bang sabihin, bulag din kami? Sumagot si Jesus, kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit sinasabi ninyong nakakita kayo, kaya nanatili ang inyong mga kasalanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome po sa Word of God Daily Gospel. Muli, ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita through social media, kamukha po ng Facebook Live. And of course, ang ating pong pagninilayang mabuting balita ay March 15, 2026, yung Sunday Gospel po, yung kahapong Gospel. At ang makikita nyo mamagat ng ating pagninilayan ay yung mata ng pananampalataya. Amen. So ako po si Sister Angelica, isa po akong Katoliko from Bulacan. At kung nakapagsimba po kayo kahapon, nakapagdinig po tayo ng mensahe ng gospel na mula po kay San Juan. At medyo mahaba po yung gospel kahapon, no? Linggo. Ano po siya Juan chapter 9 verses 1 to 41. So mahaba talaga, no? Pero kung bibigyan po natin ng summary sa ating pong isipan, ang mabuting balita, ganito lang po yun, no? Ang Panginoong Jesus, nagpagaling po siya ng isang bulag. Ang bulag na kanyang pinagaling ay hindi basta nabulag lang nung sa aksidente o nabulag lang sa anumang mga bagay o anumang mga sakit. Hindi. Ang kanyang pinagaling na bulag ay talagang nung isilang talagang inborn na sa kanya ang pagkabulag. So maraming pinapagaling ang Panginoong Jesus. Iba't ibang sakit. May ketong, may bingi, may paralisado, may mga sinasapian ng demonyo. Amen. Pero itong pagpapagaling niya sa isang bulag, talagang kamangha-mangha. Talagang kamangha-mangha. At talagang naging malaking question sa mga tao nakakita, lalo na sa mga pariseyo. Ang mga pariseyo, sila yung mga dalubhasa sa kasulatan. Sa panahon po ng Panginoong Jesus, naniniwala sila, mga pariseyo o mga tao, na kapag ikaw ay may sakit, kamukha halimbawa na may ketong, kamukha niya bulag, sabihin, makasalanan. So, yung mga panahon na yun, basta mayroon kang karamdaman, sabihin may kasalanan ka, makasalanan ka, pinaparusahan ka ng Diyos. Kahit nga yung di pagkakaroon ng anak halimbawa, mag-asawa kayo, hindi kayo nagkaroon ng anak that time, iniisip nila na makasalanan yung mag-asawa na yun, kaya hindi sila nabibiyayaan ng anak. So, ang mga pariseyo, hindi sila makapaniwala na magagawa yun ng Panginoong Jesus. Ang magpagaling ng isang talagang inborn, sinilang sa mundo na hindi na nakakakita. Tapos, ginawa pa ng Panginoong Jesus yun during araw ng pamamahinga. Nasa kautusan ni Moises, bawal gumawa ng kahit ano pag-araw ng pamamahinga. Ginawa ni Kristo yun yung himala na yun Yung pagpapagaling na yun sa araw ng pamamahinga. So, nagkaroon na naman ng maipupula sa Panginoong Jesus na hindi siya sumusunod sa kautusan ni Moises. At imbis na magkaroon sila ng tawag mo doon, yung pamangha, sumampalataya sa Panginoon dahil sa ginawa niyang pagpapagaling sa bulag, puro batikos
ang inabot ng Panginoong Hesus. Hindi sila nananiwala na galing yun sa Diyos. Kasi alam nila makasalanan ng Panginoong Hesus, walang pinag-aralan ng Panginoong Hesus. Bakit niya magagawa ang makapagpagaling ng ganyan? Di ba minsan pinagbibintangan pa nga siya na ang kanyang mga himalang ginagawa, ang kapangyarihan na nanggagaling sa kanya, ay kinuha lamang niya sa demonyo. So, ito namang bulag na ito, which is, just imagine, no? Na mula pa lang sa pagsilang, hindi na siya nakakakita. Hindi niya alam kung ano ba yung kulay pula, ano ba yung tsura ng nanay niya, tatay niya. Wala siya talaga nakita, wala siya idea. So, ang ginagamit lang niya, pakiramdam. Gano'n naman yun, di ba? Pakiramdam. Parang tayo din, no? Pag halimbawa, papasok ka sa isang kwarto na madilim, wala kang makita. Ang ginagamit natin pakiramdaman. Tsaka hindi lang tayo basta kumikilos ng mabilis, dandahan. Kasi iniingatan natin, alam ko mamaya, meron tayong masagi, o meron tayong madisgrasya tayo. So, napakahalaga ng mata sa isang tao. At hindi natin yun minsan, or sabihin na natin madalas, na hindi pinagpapasalamat sa Panginoon ang ating mga mata, yung ating physical eyes. Kasi, sa dinami-dami ng mga sakit na nagsusulputan nowadays, mga cancer, mga sakit na talagang nakakamatay. Pinakagrabe na siguro yung mabulag ang isang tao. Kasi pag halimbawa na stroke ka, pwede kang humiga sa kama mo, maging bedridden. Medyo may pagkakalibangan ka pa, no? Pwede kang makanood ng TV kasi nakakita ka pa eh. Pwede ka pang magbasa, pwede ka pang may mapagkalibangan. Pwede kang magbasa ng Bible. Marami ka pang makikita mo pa yung mga taong dumadalaw sa'yo, yung mga mahal mo sa buhay. Kasi yung mata natin, ano yan eh. Diyan pumapasok yung mga information na mag-aano sa utak natin eh. Iba yung mata, iba talaga. Yung enjoyment na nagbibigay ng satisfaction ng mga nakikita natin. Just imagine, no? Ibigay sa iyo ang buong kayamanan sa buong mundo. Pero ang kapalit nun, mata mo, kukunin yung mata mo, mabubulag ka. Sino kayang matinong tao papayag ng ganon? Di po ba? O sige, ito, pagin natin 100 trillion pesos. Bibigay ko sa iyo kapalit ng mata mo. Amen, ang hirap no, na mayaman ka nga, marami ka nga pera, wala ka naman nakikita. So, kung tutusin, dami natin papapasalamat sa Panginoon. Sa bawat pagising natin sa panibagong umaga, nakakakita tayo ng liwanag, kakakita tayo ng araw, nakikita natin yung mga mahal natin sa buhay. Dapat yun ipinagpapasalamat. So, napakahalaga ng mata sa ating pagkatao. Sabi nga that our eyes is the window of our soul. So, dito sa mabuting balita na binasa natin, iba ang tingin ng mga tao at ng mga Pariseo sa ginawa ni Jesus. Hindi sila nasiyahan. May mga taong namangha, sumamba, pero sila hindi, no? Alam mo yung misa na meron tayong sinasabi na iba yung tinitingnan sa tinititigan. Yung ginawa ni Jesus na himala, nakita lang nila, pero tinitigan. Kasi tayo, ibig sabihin nun, may mga bagay tayong nakikita. So, nakita lang natin. Pagkatapos natin makita, nakakalimutan na natin yan. Pero yung tititigan mo ang isang bagay ng mabuti, in-examine mo yun. Tinitingnan mo mabuti, sinusuri mo. So, ang Panginoong Jesus, hindi nila matignan o hindi nila matitigan ang husto. Ano ba yung dahilan? Kung bakit ginawa yun ng Panginoong Jesus? Amen. At sabi pa nga dito sa mabuting balita, makasalanan niyang bulag na yan eh. Kaya siya nabulag. Sa buhay lang natin ngayon, no? Minsan itatanong natin, bakit gano'n? Is God unfair? Bakit merong matalino? Merong hindi masyadong matalino? Merong mayaman, may mahirap? May mga baby pa lang, punong-puno ng sakit, may sakit na sa puso. Merong mga taong itong mundo natin, hindi siya perfect. Merong negative and may positive. May maganda, merong hindi maganda. Hindi ba? Hindi lahat kasi kung lahat na lang ng tao, puro magaganda.
Hindi ba? Hindi mo masasabi na, ay maganda. Kaya nga merong hindi maganda kaya nagkakaroon ng comparison. Hindi mo masasabing may araw kung walang gabi. Hindi mo pwede puro araw. Hindi mo ma-identify na yun ay gabi. Hindi mo masasabi na siya'y matangkad, ikaw ay pandak. Kung puro na lang tayo matangkad, paano natin masasabi ano itsura ng pandak? So, ang Diyos, binabalanse din niya ang lahat ng bagay. Kasi gano'n naman ang ginawa niya sa paglikha ng mundo Gumawa siya ng lalaki, lumikha siya ng lalaki, lumikha siya ng babae, lumikha siya ng araw, ng gabi, lumikha siya ng langit, lumikha siya ng dagat. So, binabalanse ng Panginoon. Ngayon, kung meron man tayong mga nakikitang hindi maganda sa buhay natin, sa mga pagsubok, parte ng buhay natin yun. Hindi naman tayo pwedeng mabuhay dito sa mundo na puro na lang happiness. Parte ng buhay natin ang pagsubok sapagkat mismo ang Panginoong Yesus napagdaanan niya ang pagsubok. Kahit sabihin natin na anak siya ng Diyos, pwede naman mag-enjoy na lang siya sa langit, pero hindi Diba? Sumunod siya sa kalooban ng Ama. Nagkawang tao siya para ihandog ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. So, sa ating mata, kasi mata natin makasalanan talaga yan may makita tayong bagay na minsan, nagkakaroon na tayo ng paghusga. Makita lang natin nag-uusap yung dalawang tao, isang babae, isang lalaki, meron na tayong paghusga. Makakita lang tayo ng isang taong hindi maganda yung pananamit, sasabihin na natin malaswa. O kaya meron tayong nabasa na hindi pa talaga nabigyan ng magandang paliwanag. Diba? Minsan sa mata pa lang natin nagkakasala na tayo Sabi nga na sa Mateo, kung ang ating mata ang sanhi ng ating pagkakasala, dukutin na lang ito. Mabuti pang mapunta sa langit na walang mata, kaysa naman mapunta sa langit na, sa impyerno na buong-buo nga yung mata natin, mapapa-impyerno naman tayo. So, tayo lahat nakakakita. At mahirap ang mabulag. Mahirap talaga yan. Pero, nabigyan ba natin ng pansin yung sinasabi sa mabuting balita? Na talagang ang gustong i-emphasize ng Panginoong Yesus, mabuksan yung ating spiritual eyes o yung ating mata ng pananampalataya. Kasi kung makikita natin lang natin lagi yung mga pisikal na bagay, na tao, na pangyayari, at hindi natin taglayin ang mata ng Panginoong Hesus kung paano niya tinitignan ang sitwasyon, patuloy tayong magrereklamo sa buhay. Yung mga pagsubok na naranasan natin ngayon, kung wala tayong mata ng pananampalataya, lagi na lang tayong malulungkot, nakikita ang negatibo, mawawalan ng pag-asa. Kasi yun ang gusto ng Diablo yung tayong mabulag sa katotohanan. Nandiyan na ang salita ng Diyos. Ipinamisyon na yan ng Panginoong Hesus. Isinali na niya yan sa kanyang mga alagad ang paghahayag ng mabuting balita. Pero hanggang sa panahon natin ngayon, na fast technology na, social media na ang nangangalampag, lagi pa rin hindi natin makita yung katotohanan. Kasi binubulag tayo ng mundo. Kung anong may offer ng mundo. Nasisilaw tayo sa may offer ng mundo. Hanggang sa nabubulagan na tayo, importante kasi na magkaroon tayo ng kagalingan sa ating pagkabulag espiritual. Para pag dumadating sa atin yung mga pagsubok, may sakit ka ngayon, bedridden ka, o kaya may sakit yung pamilya mo, yung mahal mo sa buhay, kaya walang trabaho, walang pera, merong away sa pamilya, away sa ibang tao, hindi nakasara yung mata natin sa Diyos. Yung nakikita natin na, may sakit ako ngayon, pero bukas yung mata ng aking pananampalataya na marami pa akong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Maaring may sakit na cancer, buksan ang mata ng pananampalataya. Salamat sa Panginoon, nakakapagsalita pa, nakakapunta pa ng kung saan pwedeng puntahan, nakakalakad pa. Yung mata ng pananampalataya na nagbibigay ng pag-asa at tiwala sa Panginoon. Marami sa atin ang buhay pisikal pero bulag yung ating mata ng pananampalataya.
Ang Panginoong Jesus, gusto niya ang lagi nating makita kung ano yung magandang makukuha nating aral sa sitwasyon. Kaya yung mga nararanasin nating pagsubok, meron magandang mensaheng Panginoon doon. Kaya yung bulag sa mabuting balita, merong rason kung bakit siya isinilang na bulag upang maihayag ang kapangyarihan ng Panginoon. Para din yung mga makasalanan Isang makasalanan na nagbalik loob sa Diyos. Mamamatay tao siya, magnanakaw siya, nagre-rape siya. Tapos dumating yung time na nagbalik loob siya sa Diyos. Sino ang nahayag? Sino ang nabigyan ng parangal? Ang Panginoon. Na mula sa mga basura, sa paningin natin, nagkakaroon ng magandang mensahe. Yung basura na yun. Di po ba? Yung bang, wala akong ganito, wala akong ganyan. Pero since naka-open yung eyes of faith natin, ang Diyos ang magpo-provide niyan. Ang Diyos ang magbibigay according to His will. Yung lagi natin kinukonvince ang ating sarili na nandiyan ang Panginoon. May pag-asa, walang imposible sa Kanya. Kesa tuluyan tayong mabulag na sinasabi ng mundo na hindi, pagka inaway ka niya, awayin mo din. Hindi, wag mo yan patawarin. Yun ang pagkabulag na gustong i-feed sa atin ng mundo. Samantalang ang Panginoon, yung eyes of faith natin, gusto ng Panginoon, lagi nating makita ano yung magagawa ng Diyos sa buhay natin. Lagi nating makita, lagi nating i-focus ang ating mata sa Panginoon. Kamukha ngayon, ano ba nangyayari sa mundo? Mga giyera. Makikita natin mga physical na pagsabog, pagbaril, pagpatay, magulo, madugo, maraming na damay ng mga inosente. Hindi ba? Yun ang nakikita ng eyes natin, nakakatakot, di ba? Pero kung tutusin, yung mata ng pananampalataya natin, kung nakabukas yan, dapat araw-araw nakikita natin may gera tayo. Mas matakot tayo sa araw-araw na gera na hinaharap natin palagi. At ano yun? Kung bukas ang mata ng ating pananampalataya, makikita natin ng malinaw na meron tayong spiritual battle between good and evil. Na nakikita natin na kailangan nating sa puso natin magbalik loob tayo sa Panginoon, na makikita natin na ang mata ng pananampalataya natin na andyan ang Diyos. Na makikita natin na ang mga salita ng Panginoon may buhay. Hindi siya basta na nababasa lang, hindi siya basta kwento na nagkakaroon ka lang ng information. Buksan natin yung mata natin ng pananampalataya. At mabubuksan lang natin yun kung tayo ay suko sa Panginoon. Sapagkat kung paano ang pagtingin ng Panginoon, ganon din ang pagtingin dapat natin. Kung paano niya tingnan ang mga sitwasyon, kung paano siya sumunod sa mga utos ng Ama, ganon din dapat ang pagtingin natin. At kailangan natin ng maintenance sa mata ng pananampalataya. At ano maging everyday maintenance natin dyan? Ang salita ng Panginoon. May mga pagkakataon na umibigay na tayo, feeling natin, api na tayo, feeling natin, wala na nagmamahal sa atin. Pero subukan nating buksan yung ating mata ng pananampalataya na mali pala yung iniisip natin. Pag nakikita natin lahat yung mga positibo, sabi nga sa Filipos chapter 4 verse 8, dapat maging laman ng iyong isipan mga bagay na kapuri-puri, malinis, marangal. Yun dapat ang makita natin. Kahit may problema, maghalongkat pa rin tayo ng maganda nating makikita sa problema na yan. Kaya nga may mga tao nagbalik loob sa Diyos Galing sa kasalanan, galing sa mga problema, galing sa sakit. Nagkasakit, nakilala ang Panginoon, nabuksan ang mata ng pananampalataya. Kaya sa bawat pagsubok, totoong merong magandang dyan, message ni Lord. Kung titingnan lang natin sa aspect o sa perspective ng Diyos. Kaya kung hanggang ngayon, napanghihinaan pa rin tayo ng loob, nade-depress pa rin tayo, malungkot pa rin tayo sa bawat araw na binibigay ng Diyos,
Maaaring yung mata ng pananampalataya natin, hindi pa siya bukas. O kung nabuksan na siya, kasi aabangan ng dyablo yan na unti-unti nabubukas na yung mata ng pananampalataya na ito. Unti-unti na nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Bubulagin at bubulagin tayo. Pero lagi natin ipanalangin sa Diyos na, Lord, tulungan mo po ko na yung the eyes of my faith is nakatuon sa iyo, nakatuon kay Kristo, nakatuon sa kanyang salita. Amen. Ang bulag, sa mabuting balita, nung tinanggap niya ang Panginoong Jesus, wala na siyang question. Tinanggap niya. Ikaw ang anak ikaw ang Mesiyas, sasambahin kita. Kasi nakita niya Sa buhay naman natin ngayon, itong mata natin habang tumatanda, talaga namang lumalabo to. Lumalabo. Pero habang nagkakaedad tayo, sana naman palinaw naman habang lumalabo yung physical eyes natin, is palinaw naman ng palinaw yung ating mata ng pananampalataya. Nakikita na natin yung ating mga karumihan, yung ating mga kasalanan sa Diyos, hindi lagi natin nakikita yung kamalian ng ating kapwa, ng husga. Hindi ba? Unti-unti nakikita natin kung ano tayo sa harap ng Panginoon at kung ano ang Panginoon sa buhay natin. Yung bang nabubuhay tayo na, yes, nasa mundo pa rin tayo, pero yung mata natin ng pananampalataya, nandoon, nakafocus sa buhay na walang hanggan. Yun ang gusto nating marating, pare-pareho. Pero bago natin marating ang langit na yan, talagang marami tayong makikita na hadlang. Para yung mata ng pananampalataya natin, maisara, masarahan. Amen. Kaya marapat lamang na lagi nating iisipin na, Lord, nakikita ko ang kabutihan mo, nakikita ko ang pag-ibig mo, nakikita ko ang pag-asa, ang yung banal na espiritu, nararamdaman ko. Yun. Kasi once na kung ano man yung mag-enter sa ating mata, sa ating isipan, napupunta yan sa ating puso. Ang pag-focus natin, ang mata ng pananampalataya natin, lagi nating makita si Kristo. Sa mga taong nang-aapi, sa mga taong nanghuhusga, lagi nating makita si Kristo, may dahilan. Kung may asawa ka, lasinggero, walang kwenta, irresponsable, magalit sa kanya. Gamitin mo ang iyong mata ng pananampalataya na ginagamit siya ng Diyos upang mas lalong lumakas ang faith mo kay Lord na umasa. Kasi may sakit siyang spiritual. Ang bawat kapwa natin na nagkakasala, kahit tayo, pag nagkakasala, meron tayong sakit spiritual, nabubulagan tayo. Nagbubulag-bulagan. Ang dami nga ngayon, di ba nagbubulag-bulagan sa katotohanan ng salita ng Panginoon? Na alam na kasalanan, ang ganito, magsinungaling, magnakaw, mga lunya, ang hindi pagsisimba. Pero anong ginagawa natin mga tao? Nagbubulag-bulagan tayo. Kasi nga, ayaw natin, hindi kaaya-aya sa mata natin ang mabuksan ng mata ng ating pananampalataya. Pero nawa makita natin na ang lahat dito sa mundo mawawala. Lahat ng mga nakapagpatakaw sa mata natin na nagdulot sa atin sa kasalanan, satisfaction na sandali, pansamantala lang yun. Samantalang, if we're going to focus our eyes of faith to Jesus, makikita natin yung magaganda na plano ng Diyos sa atin. Na anuman ang hirap na maranasan natin sa mundo, pansamantala lang yun. Tingnan mo ang Panginoong Jesus. Ang mata ng pananampalataya ng Panginoong Jesus, nakatuon sa pagsunod ng kalooban ng Ama. Kaya kahit alam niya na anak siya ng Diyos, na magkakatawan tao siya, mangangaral siya, yun ang mission niya, magpapagaling, tapos ginawa na niya lahat ng kabutihan, may nasabi pa rin sa kanya, dinakip pa rin siya, nilatigo, minura, niluraan, pinako sa krus. Hindi ba? Pero nakabukas yung kanyang eyes of faith. Gagawin ko lahat ng ito upang sa ikatutubos ng kasalanan ng mga tao. Nasa mahirap na siyang sitwasyon, nakapako na siya sa krus, pero bukas na bukas yung kanyang eyes of faith. Kasi pagkatapos nun, tagumpay.
tagumpay. Kasi lulukuhin, dadayain tayo ng dyablo para ang mata ng pananampalataya natin masarahan. Ayaw ng dyablo ng ating mata ng pananampalataya ay nananalangin tayo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos everyday. Ayaw nun. Mas maganda yung manood ka na lang ng TV, manood ka na lang ng YouTube, manood ka na lang ng mga porn site, manood ka na lang, makipagchismisan ka na lang dyan. Tingnan mo na lang yung mga, makikita mo mga kapitbahay na may pupula ka. Yun ang gusto ng dyablo. Pero ang gusto ng Panginoon sa mabuting balita ay kamukha ng bulag na lalaki na nakakita. Hindi ba? At sumampalataya. Sa atin naman kasi meron tayong sinasabi na to see is to believe. Hindi. Kapag bukas na ang mata ng ating pananampalataya, doon napapasok yung believe. So you can see. Kailangan maniwala muna na tayo. Yung faith natin kay Lord, kailangan maniwala muna. Bago natin makita ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi natin makikita ng mabuti ang karakter ni Kristo. Higit pa sa mga nakikita natin sa mga istorya, sa mga pelikula, kung hindi natin bubuksan ang mata ng ating pananampalataya. Kaya nawa, magpagnilayan natin sa mabuting balita na bukas na ba ang eyes of my faith? O baka hanggang ngayon, bulag-bulagan pa rin. O baka ngayon, ayaw pa rin natin buksan. Meron din kasing ganung case na tayo na mismo ayaw natin mabuksan kasi natatakot tayo na iwanan natin yung mga bagay na naging comfort natin, nakapagpasaya sa atin, kapalit nung makita natin yung buhay na walang hanggan. Di po ba? Mas nakikita natin yung maluwag na pintuan kaysa doon sa masikip na pintuan pero papuntang langit. Pagkabukas na yung mata ng faith natin, nakikita na natin yung ating mga kahinaan, nahihingi natin ng kalakasan sa Panginoon. Nakikita na natin kapangyarihan ng Diyos sa madaling salita kapag yung eyes of faith natin nakabukas na. Okay? So, magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama sa langit, maraming pong salamat muli sa pagbibigay mo po sa amin ng pagkakataon upang makita ang aming mga kakulangan, kahinaan. Buksan mo po ang mata ng aming pananampalataya. Upang sa ganun, Lord, mabatid namin at makita ng maliwanag ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus na ilaw ng sanlibutan. Hindi namin magagawa ito, Panginoon, ang pangsarili lang namin. Kailangan namin ng iyong tulong upang ang patuloy na mabuksan ang mata ng aming pananampalataya. Dalangin ko, Panginoon, ng mundong ito sa kasalukuyan, napakarami pa rin ang mga bulag sa katotohanan mula sa iyong salita. Kung saan, mula sa iyong mga salita, ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa aming Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na mabuksan ang eyes of our faith. Ang liwanag na magbibigay sa amin na lagi namin makita na may pag-asa, may pag-ibig, may tiwala mula sa iyo. Isuko namin ang aming mga kabulagan upang hindi kami patuloy na mahulog sa kasalanan. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay isang Diyos na may maliwanag ng mata ng pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na makita ang liwanag na yan. Upang sa ganun, Panginoon, sa tuwing kami nalalagay sa kadiliman, ang mata ng pananampalataya mula sa iyo, ang aming gawing sandata at makita ang iyong kapangyarihan.
Maraming salamat, Panginoon, muli sa pagpapaalala mo sa amin na masagot namin ang katanungan ng bukas na ba ang aming mata ng pananampalataya, na kung saan lagi namin nakikita ang pag-asa, ang pag-ibig, ang pagtitiwala mula sa iyo. Pakishare na lang po itong Sunday Gospel sa inyong timeline bilang pagbabahagi na bukas ang ating mata ng pananampalataya na maibahagi ang mabuting balita. Susunod na po ang today's Gospel, March 16, 2026, Monday Gospel. To God be the glory.